Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo ay lumalapit sa ating mapagmahal, mabait na Panginoong Hesukristo. Tinatalaga muli natin ang ating sarili sa Kanya, sa Kanyang kabanal-banalang puso. Hingin natin na malinis ang ating mga kalooban para maging karapat-dapat na dumating, manatili at manahan ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng Kanyang pamamalagi sa atin, naway sa pamamagitan ng Kanyang grasya, siyang magpalakas sa atin para malampasan natin ang mga iba't ibang pagsubok o problema ng ating buhay. Mga kapatid, kung merong tayong isang pagkukulang, ay ayaw natin naririnig ang ating mga pagkukulang. Kung meron man tayong isang kasalanan, ayaw natin na tinuturo sa atin o sinasabing ating mga kasalanan. Mag-ingat ka, kapatid. Pag ikaw ay nagagalit at naiinis, pag meron mga ibang taong nagsasabi sa iyo sa buluktot mong ugali. Dahil isa yung kasalanan. Kasalanan ng kataasan ng loob. Yan naman, kapatid, para ikaw ay pagpalain, para tayo ay basbasan muli ng ating Panginoon, tayo'y muling magpakumbaba. Yan ang kabaliktaran ng kataasan. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, doon lang tayo muli makakatanggap at magiging karapat-dapat sa mga banal na misteryo ng banal na misang ito. Kaya naman tayo'y sama-sama magkaisa sa ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ating sabihin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming binubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabing siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakakagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya'y si Elias. Siya'y propeta katulad ng mga propetang noong una. May nagsasabing siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya'y si Elias. Siya'y propeta katulad ng mga propeta noong una, sabi ng iba pa. Sinabi naman ni Herodes, nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko ng ulo. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabalanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan,
Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ang nagkimkim ng galit kay Juan. Hinagad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang itong tao ay matuwid at banal, kaya't ipinagsasalang-alang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ng mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsasayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ay hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad naman niyang inutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Dasal at dalangin ko, kayo pong lahat na nanunood, sumusubaybay, nakikiisa sa ating banal na misa, ay mas pagpalain pa. Tayo po ay lumapit muli sa kabanal-banalang puso ni Jesus at magtiwala tayo na wala tayong hinihiling na hindi niya naririnig. Kung ito naman talaga ay makakabuti sa atin, ipagkakaloob ng Diyos. Para mapatunayan natin na tayo ay may pananampalataya habang tayo ay humihiling sa Kanya, ipakita natin ang ating tiwala sa pamamagitan ng paghihintay. Your waiting is your proof of your faith. Amen? People who wait are really people who trust and hope in the Lord. Amen? Aminin man po natin hindi, tayong mga Pilipino ay may toxic na ugali. Amen? Isang halimbawa na lang po dito, ay pilit nating pinagmamadali ang mga ibang tao sa kanilang buhay. Di ba kapag nakita mo yung anak ng iyong kapatid o anak ng iyong kaibigan, ano yung tinatanong mo sa kanya? May boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na ba? Kapag nagka-jowa na yung bata, kapag meron ng boyfriend o girlfriend, ano yung tanong? Oh, kailan kayo magpapakasal? Hindi po ba? Kapag kasal na sila, makikita ulit, ano yung itatanong? Oh, may baby na ba kayo? Bakit wala pa kayong baby? Bilisan nyo. Kapag nagka-baby na, ano yung tanong? Oh, saan siya mag-aaral? Kapag nag-aaral na, tatanong, o kailan mag-graduate yan? Kapag nag-graduate naman ang bata, ano yung tanong? O, nagtatrabaho na ba? Ano yung trabaho? Magkaning sweldo? Kapag nagtatrabaho na, ano yung tanong? O, may sarili na bang bahay yan? Meron na bang sariling kotse yan? Meron na bang naipundar yan? Di ba? Napaka-toxic ng ugali natin na pinagmamadali natin yung ibang tao sa kanilang buhay. Wala naman pong deadline ang buhay natin. Hindi po ba? Minsan napaka-demanding natin sa iba.
Ngayon, wala naman talaga tayong ambag sa kanila. Amen? Isa pa pong toxic na ugali nating mga Pilipino, ito. Kapag nakapag-abroad sa ibang bansa ang kababayan natin, agad iniisip natin, mayaman ang taong yan. Di po ba? Kaya naman, napakabilis nating mangutang sa kanya. At kapag hindi mo mapautang yung tao, ikaw pa ang masama. Amen? Akala mo naman, kaya nakapunta ka sa abroad dahil binayaran nila yung plane ticket mo. Kung mangutang naman yung mga iba sa inyo, akala mo naman may utang na loob itong mga OFW sa kanila na nakapag-abroad sila dahil sa kanila. Di po ba? Isang toxic na mindset po natin yan. Na minsan, kapag nakita mo yung kapitbahay mo, kapatid mo, kaibigan mo, na sila'y nagbakasyon sa abroad, nag-e-expect na pag umuwi sila dito, bibigyan mo ng pasalubong. Pero kapag binigyan mo ng pasalubong, yung kaibigan mo, kapitbahay mo, minsan yung iba, hindi marunong magpasalamat, hindi marunong mag-appreciate dun sa binigay mo. Makakarinig ka pa, ito lang. Di po ba? Kahit na yung mga kamag-anak natin, pag ayaw yung binigay mo sa kanila, ichichismis ka pa. Ano yung sinasabi? Napakukuripot naman. Yan po ang malungkot na kwento. Marami sa atin, meron tayong pangit na ugali. Pero, alam niyo po kung anong pinaka-toxic na ugali natin, kahit na hindi ka Pilipino? Ito yung kapag sinabi mo yung toxic na ugali ng tao, agad tayong nagagalit doon sa nagsasabi sa atin. Agad tayong naiinis at agad nating sinasaktan yung mga taong nagsasabi ng ating mga kamalian. Ang kasalanan natin, madalas, hindi natin matanggap ang ating kasalanan. Amen? At kapag tinuturo sa atin ang ating pagkukulang, kinamumuhian natin yung nakakita at nagsabi sa ating mga pagkakamali. Kaya minsan, hindi mo masisisi ang ibang tao, ayaw na nilang magsalita. Kasi sila na nga yung nagmamalasakit sa iyo, bandang huli sila pa yung ginagawang mali. Hindi po ba? Tanong po, ano ba ang mas toxic na ugali? Yung sinasabi mo, yung mali ng iba, o yung hindi mo matanggap na mali ang iyong ginagawa? Alam po natin ang sagot dyan, hindi po ba? Dito po tayo inaanyayahan ng Ebanghelyo. Narinig naman po natin ang kwento tungkol kay Juan Bautista na sinabi niya ang kasalanan ni Haring Herodes at nung asawa ng kanyang kapatid. Sinabi ni San Juan na hindi nararapat na kunin bilang asawa ni Haring Herodes yung asawa ng kapatid niya. Sa madaling sabi, nakikiapid si Herodes. Hindi po toxic na ugali ang pagsasabi ng mali ng iba. Ito lang ay pagiging mabuti, totoo, at banal. Amen? Ang masamang ugali ay yung pinagtatanggol mo pa ang iyong kasalanang ginawa. Amen? Ang toxic na ugali, yung sinasaktan mo, yung nagtuturo sa iyong pagkukulang. Di po ba dapat magpasalamat nga tayo na merong pang nagtutuwid sa iyong ugali. Kaya nga sinasabi ng ibang tao, yung iyong pagkakamali, hindi para ibaba ka. Pero kaya sinasabi nilang mali mo dahil mahal kanila. Ang hirap po kayang sabihin ang mali ng ibang tao. Diba? Dahil sa hiya natin, naglalakas tayo ng loob para maipakita mo sa kanila ano ba ang kanilang problema. Alam kasi natin na minsan yung iba masasaktan doon sa ating sasabihin. Pero, halimbawa po, tanong ko po sa inyo ito. Kapag may nakakita sa iyo at tinuro, nakabukas yung zipper mo, magagalit ka ba doon sa taong nagturo na nakabukas yung iyong zipper? Di ba hindi?
Kung merong isang tao na nakakita sa iyo at sinabi, uy, may muta ka. Maiinis ka ba dun sa taong yon? Di ba hindi? Kung meron po nagturo sa iyo, sinabihan ka, uy, may kanin ka dito sa pisngi mo. Sisigawan mo ba yung taong yon? Aawayin mo ba yung taong yon? Di ba hindi? Pero bakit ba nagagalit tayo sa ibang tao kapag sinasabi nila yung ating mga kasalanan at pagkakamali? Yan ang nakakatawa sa atin. Bakit ba minsan nilalabanan natin yung mga taong nagdidisiplina lang sa ating mga pagkakamali? Kapatid, imbis na magalit ka sa ibang tao kapag tinutuwid ka, magpasalamat ka. Amen? Magpasalamat ka. Merong nagtuturo sa iyong mga pagkukulang. Dahil ang totoong nagmamalasakit sa iyo, sasabihin niya kung paano mo dapat ayusin ang iyong buhay. Kung wala kang pakialam sa isang tao, kahit na marungis yung kanyang itsura, pagsasabihan mo ba siya? Di ba hindi? Kapag kaaway mo ang isang tao, di ba? Mas masaya ka pa nga na siya'y nagkakamali. Mas masaya ka pa nga na siya'y nagkakasala dahil alam mo, siya'y mapaparusahan kalaunan. Di po ba? Remember that, my dear friends. People who really love you will tell your mistake and will help you to become better. Ayan po ha, paalaala din po yan. Huwag nyo lang po sasabihin yung pagkakamali ng iba. Sabihin nyo din paano dapat nila ituwid at gawing mas mabuti ang kanilang pamumuhay. Kaya nga nasasaktan yung ibang tao kasi puro lang tayo turo. Ito yung mali mo, ito yung kasalanan mo. Pero nakakalimutan natin yung second part. Nakakalimutan natin na tulungan sila paano ba maging mas maayos ang kanilang pag-uugali. Pero para mas matanggap din po natin yung sinasabi ng ibang tao, kailangan natin nakabukas ang ating isip at meron tayong kababaan ng loob. Amen? Unless you are open and humble, you will never see other people's teaching as a loving gesture. Amen? Sana po ma-realize din po natin na kapag nagkakamali tayo, hindi naman ibig sabihin na masama na tayong tao. Everybody makes a mistake. Your mistake does not automatically make you a bad person. Kaya wag sasakit ang loob mo kapag sinasabi yung pagkakamali mo. Hindi ka naman binabox. Kaya nga sinabi nila yan para maiwasan mo na ang kasalanan na yan. Pero mag-alala ka kapatid, kapag ayaw mo nang tanggapin yung iyong pagkakamali. Amen? Matakot ka kapag iniisip mo, mabuti ang iyong ginagawa, wala kang ginagawang kasalanan. Dahil ang tawag dyan ay pride. Matakot ka kapag iniisip mo, mabuti ang iyong ginagawa, pero sa totoo naman, ikaw ay nagkakasala. Tandaan niyo po, ang pinaka-toxic na kasalanan ay pride. Amen? Kataasan. At kung man nakikita mo yung pagkakamali ng iba, kapatid, sana huwag kang magsawa na sabihin ito sa kanila. Kahit na magalit sila, kasi kung totoong mahal mo ang taong yan, di ba? Itutuwid mo, ituturo mo ang kanyang pagkakamali. Kasi kung hindi ka magsasalita, magpapatuloy lang siya doon sa mali na kanyang ginagawa. Remember that line. Why evil men succeed? It is because good men did nothing. Why evil flourish? It is because good men said nothing. Kapatid, mananatili ang toxic na ugali ng tao kung mananahimik siya. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Bigyan tayo ng lakas ng loob ng Diyos. Magkaroon sana tayo ng boses para sabihin natin, ituro natin ang pagkakamali ng ibang tao. Tandaan niyo po, hindi masama na ituro mo ang kasalanan ng iba. Dahil
ito'y pagmamahal lang sa kanila. Amen. Tumayo po tayo. Magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa panalangin. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan, naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao upang mabuyo sa karahasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong mga Kristiyano naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala sa pamamagitan ng politikal na pagigipit at bulok na pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw ng aming buhay. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.